Hello. Good morning. Wala mga ka-chur ba? Tayo mag-chismis chikahan na tayo. Ano ba yan kami? Umiikot-ikot dito na, nakakaloka. Yun, sana ako mag-chismis sa inyo. Kaya, wala akong sabi. Kaso ngayon, naalala ko pala. Hindi ko naman siya naalala. Nagpaplanuhan. Kasi, tagal na panahon talaga simula nung nawala yung parents ko. Bilang ate, ako yung pinakapanganay na ate. Pero may kuya kami. Pero yung kuya namin, may mga kanyang pamilya. So, dumating sa point na may tatlong kapatid na babae. Sunod. Dumating sa point na mahirap pala. Simula noon, nung saan namatay yung parents ko, hanggang sa ngayon, yung nakadikit sila sa akin. Mahirap din pala tiisin. Mahirap lang tiisin minsan. Hanggang dumating sa time na parang hindi nila kaya nang wala ako. So, yung nakaalis, yung sumunod sa akin, yung isang kapatid na sumunod sa akin, umalis na siya kasi nga, nag-abroad para makapagtrabaho. Yun, dumating sa point na, yun, sa mga kapatid kong babae, for the first time, napalayo siya sa akin. Hanggang sa natuto siya. Kasi dati, hindi talaga rin siya marunong. Hindi siya marunong sa trabaho, masipag. Lahat naman ng kapatid ko, pagdating sa trabaho, masisipag sa trabaho. Maasahan mo naman. Kaya lang dumadating sa point na pagsasama sa isang bahay, mga hindi sanay kasi, medyo mga bata-bata pa sila nung namatay yung parents ko. Ako yung kasama nila. Kaya dumating sa point na hirap talaga ako dati kasi hindi rin naman ako pala chismis, pala chika, pag-usap sa mga tao. Kasi yung nanay ko at tatay ko ang maayo, ang magaling kapag sa mga tao. Dumiskarte, mga gano'n. Kaya dumating sa point na yun nawala nga sila pareho. Parang sa akin binagsak lahat ng problema. Oo, siyempre, parang hindi ako nag-asawa na nagkaroon ako ng madaming anak. Gano'n. Oo, lagi talaga nakaka-stress nun kasi lagang problemado dati. Samantala, hanggang ngayon naman, pero hindi naman gano'n kalala. Dumating sa point na, nagkaroon naman ng pamilya, asawa, anak. Kaso, parang nadagdagan ako ng anak. Parang nadagdagan ng responsibilidad. Kasi parang dumating sa time na nagkaroon ng anak na Zoe ang pinaka first time ko makasama sa bahay. O, kumbaga lahat talaga, ginawa ko lahat. Talagang buwan-buwan, talagang gusto ko nung dati na hinahandaan ko siya buwan-buwan kasi may kulang siya sa buwan, pinanganak siya. Kasi 8 months lang siya, kaya talagang lahat nasikaso ko, lahat inalagaan. Oo, dumating din sa point, tumulong naman yung mga kapatid namin pagdating sa pera, sa financial, kasi hindi ko naman kaya yun, diday. Kahit ako tumulong, dumiskarte ng hindi ko pa rin kaya yun kasi hospital yun. At pasalamat na dumating mga kapatid ko na nagbigay din ng tulong. Kaya kung sa pag-aasikaso, lahat, ako ang may tulong, ako ang may problema, lahat ang pagod. Pero lahat, tiniis ko kasi masaya ako kasi may bata na may baby yun, masaya ako kahit nasa dati masipag akong gumala-gala, mag-iinuman, pagtapos ng trabaho, sige gala, mag-alak o gano'n. Kaya dumating sa point na, yung ba si Zoe nun, yung baby nun, kaya masaya ako, babawasan ang pagiging gala ko, pero masaya ako nun, kasi masaya ako talaga. Kaya lang dumating sa point hanggang sa ngayon, naka-realize din naman ako. Dati naman marami nagsasabi sa akin, ganito pag-aralin mo ang sarili ko, matuto tiisin, lalo na kung may isang pamilya. Kailangan silang matuto na magsama-sama bilang pamilya. Na hindi kailangan lahat makatulong, mag-alaga. Kasi dapat na kailangan ko rin maghanap o maging masaya bilang ako. Parang feeling, ang meaning ba na parang magbukod ng wala yung may mga sariling pamilya. Mahirap talaga yun. Kaya lang, may mga time talaga na maiiwasan lalo na isang ate. Mahirap pero dumating sa ngayon na nagkaroon ako ng sakit, nahihirapan din ako kasi medyo stress ako kasi kina-cover ko. Kailangan kong maging matuto pa rin. Kailangan magtiis lalo na di naman ako trabaho para matulungan ko sila lahat. Kailangan tiisin. Kumbaga, kailangan tiisin ko na matuto silang magsama sa bilang pamilya. Yung makumpleto nila, ma-experience nila ng matagal na panahon hanggang sa lumaki ng anak nila. O kasi makikita ko naman ng mga bata hanggat buhay ako kahit nandyan malayo ako at isa andyan ako, nakikita ko yung mga bata. Kaya ang wish ko lang sana na dumating sa point na matupad din yung plano namin ng isang sisi ko na makahanap pa kami ng bahay para makabukod ba kami kasi syempre kami mga ate kami pero mga single kami dito. Ako mga tomboy dito kay pansin mag-asawa na lang lahat para kanya-kanya na lang bahay. Oo, gano'n. Ay kaso ang problema yung tatlo mga puro katomboyan. O yung dalawa kong kapatid, puro talaga katomboyan yung lalaki pang babae, gusto mo. Ako naman bisexual ako. Kaya lang, nagkakaroon naman ako relasyon. Kaya lang, ewan ko, mabilis ako magsawa. Basta nakatikim na okay na yun. Hindi naman, talagang matamad ako kasi the first time ko lang nangyari na nagkaroon ng relasyon pero nagkamali. Never na ako umulit. Tama para sa akin. Tikman na lang okay na yun sa akin. Yun. Kaya sa ngayon, sana nga, sa plano ng sisi ko na matuloy na sana na magkaroon kami ng bahay. Kasi ang hirap kasi maghanap ngayon. Hirap maghanap ng apartment. Pero malapit lang din naman dito yung nakahanap kami ng apartment. Kasi at least malapit dito, kilala namin. At least magpunta-punta man ng bata, okay lang ako mag-alaga. Kasi wala namang gagawin pa sa bahay kasi siyempre di ko nakapagtrabaho eh. Kaya yun, sana matupad na matuto sila para hanggang sa lumaki ang mga bata hanggang sa kanya-kanyang di ba? Ganun, parang nakakatawa kasi matututo sila. Yun lang, na-chismis lang kita. Alam mo naman, pag chismis ay chismis. Wala akong masabi. Wala akong ma-chismis ngayon ng mga katropa. Kaya sarili ko na lang itropa. Sarili ko ay chismis. Oo, para naman, it's a tie. It's a tie tayo. Kaya pare-pareho tayong kinichismis. Ganun yun. Kaya,
Tayo na tayo. Ano? Ay, pati hindi mainit. Kaya ano, goodbye na sa'yo. Mag-chismis ka ha. Goodbye sa inyo mga kachismis. Bye.